Naglabas ng 1 bilyong pisong pondo ang Malacanang para ipautang sa mga tsuper. Ito'y para ma-convert daw ang makina ng kanilang mga jeepney mula diesel sa mas murang LPG o kaya po naman ay sa compressed natural gas. Nagpapatrol, Nadia Trinidad. Tinitiram ang lumalabag sa batas at namumulitika, patuloy na pinaninindigan ng pamahalaan ang pamumudmod ng grasya. Matapos magpamigay ng 2 bilyong pisong energy subsidy at 1 bilyon para sa mga college scholarship at student loan, kanina pautang naman para sa mga namamasada ang inilunsad ni Pangulong Arroyo. Inyo, katas ng VAT, pantawid basahin. Ang katas na ito nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, pauutangin ng mga tsuper para maipa-convert ang makina ng kanilang mga sasakyan mula sa pagkonsumo ng diesel tungo sa pagkonsumo ng LPG o compressed natural gas. 70,000 pesos ang pinakamaliit na magagastos para dito. Aabot ng 250,000 pesos kung 100% LPG na ang gagamitin ng sasakyan. Sa mga panahong bumubulusok ang presyo ng langis ayon sa Pangulo, laking katipiran na rin daw ang maidudulot nito. 10,000 jeepney drivers ang mauunang bibigyan ng pautang mula sa Development Bank of the Philippines at Philippine Postal Savings Bank. Ang bayad, 80 pesos kada araw sa loob ng 2 taon. Saan kayo nakakahanap ng ganun pa utang na ang bayad ay 80 pesos per day lamang? O hihiram kayo? At hindi lang yun, walang interest. Bali, benefits ito, yung emission content bababa, magiging madi-decrease by substantial And of course, yung kita nila. Kung natuwa ang mga transport group na nakaharap ng Pangulo sa ginawang paglulunsad na ito sa anibersaryo ng LTFRB, ang grupo ni Efren De Luna humihirit pa. 2 piso kada litrong subsidy sa diesel ang nais ipasagot sa gobyerno ng Alliance of Concerned Transport Organizations at United Transport Coalition. Gusto rin nila ng mahigit pisong diskwento mula sa mga oil companies. Iniurong na nila ang petisyon sa LTFRB para sa 1.50 dagdag pasahe. Pero kung di raw maibibigay ang mga kahilingang ito, hindi sila mag-aatubiling magtigil pasada. Nadia Trinidad, Patrol ng Pilipino. Naghahanda na ang gobyerno sa kahihinatnan ng bansa kapag lalo pang lumobo ang presyo ng langis sa world market. Sa kwenta ng ilang kumpanya ng langis, aabot daw ng mahigit 80 pesos ang litro ng diesel at gasolina kapag sumampa ng $200 ang bawat bariles ng krudo. Nagpapatrol Alvin El Chico. Isa sa mga pinaghahandaan ng gobyerno ang posibleng kaguluhan kapag lalo pang lumobo ang presyo ng krudo sa world market. Kinakalap na ng DOE ang opinyon ng mga taga-akademya sa mga posibleng senaryo kapag di napigilan ang lingguang oil price hike. Kaya unang target ang 10% kaltas sa konsumo ng gasolina o diesel ng mga sasakyan ng gobyerno. Pero nang tanungin kung hanggang saan naabuti ng presyo ng petrolyo, tumanggi si Reyes para di raw maalarma ang publiko. We should be prepared. We should act collectively and individually to address this problem. Hindi na pwede yung denial mode, hindi na pwede yung pointing and accusing finger at everybody else. Mainam din daw i-convert ang makina ng mga sasakyan para makagamit ng mas murang ethanol at biodiesel. Mas mababa ng 2 pesos ang litro ng gasolinang may ethanol kumpara sa unleaded. Kanina, naglunsad ng E10 ang Petron, pero limitado lang muna ito sa ilang estasyon sa Metro Manila. Pero di lahat ng sasakyan pwedeng kargahan ng E10. We will have people at the various service stations to give advice on whether E10 can work with their cars or not. Sa kabila ng mas murang alternatibo, namimilipit din ang mga airline. Mula 70 pounds, 50 pounds na lang ngayon ang libreng bagahe ng mga flight ng Philippine Airlines patungong US at Canada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kahit ang mga eksperto, hindi pa matantyak kung kailan huhupa ang pagmahal ng presyo ng langis. Sa kwenta nga ng dalawang oil company, kapag pumalo ng $150 kada bariles ang krudo, papalo ng 69 pesos ang litro ng gasolina at 63 pesos ang diesel. Kapag umakyat ito sa $170, magiging 76 pesos ang litro ng gasolina at 70 pesos ang diesel. Pero pinakamatindi kapag umabot ang bariles ng krudo ng $200, 87 pesos ang litro ng gasolina at papalo naman na mahigit 80 pesos ang litro ng diesel. Pero nilinaw ng mga source ng ABS-CBN sa industriya, mangyayari ito kung mananatili ang kasalukuyang exchange rate at gasto sa refinery ng langis.
Alvinel Chico, Patrol ng Pilipino. Takot ngayon ang bumabalot sa ilang taga La Castellana, Negros Occidental matapos na umanong umatake sa ilang residente doon ang isang nilalang na binansagan nilang Amomongo. Mula sa Negros Occidental, nagpapatrol Martigo. Naghahanda ng mga sibat na yari sa kawayan ang mga residente ng Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Karamihan sa mga lalaki nagdadala na rin ng itak. Panlaban nila ito sa sinasabing taong unggoy na umaaligid sa kanilang lugar. Amumongo kung tawagin nila ito. Takot na ang mga residente na magpagabi sa lansangan. Si Salvador Aguilar may ipinakita pang mahahabang kalmot sa likod at dibdib. Sabi niya, gawa ito ng amumongo na kasing laki ng tao nitong Martes. Idinrowing pa niya ang itsura nito. Parang tao din siya, kaya lang puno ng balahibo ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang mukha. Malakas siya, mataas, mabilis kung kumilos. Kaya pati pulis, nakaalerto na rin. May ronda ang mga barangay tanod, pulis at militar tuwing gabi. Ipinaliwanag naman ng DENR na walang taong unggoy. I don't really agree that was caused by wild animal. Martigo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. At susunod, lindol na tumama sa Japan, 10 patay. Makapigil hiningang pagligtas sa 2 na-stranded sa baha sa Australia. Nakuna ng video. 1 milyong residente sa China inilikas sa pagbaha. Magazine na may cover ng modelong pinintahan ng bandila, hiniling na alisin sa mga tindahan. Alfie Lorenzo duda sa biglang pag-uwi ni Ryan Agoncillo mula sa European tour nila ni Juday. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.